Alam niyo mga kapuso, pag nakakita tayo ng nilulumot, madalas inaayawan o nilalayuan. Alam mo, agree ako dyan eh. Pero, dahil ang lumot ay punong-puno ng vitamina at antioxidants for good of our body. At anong klaseng lumot ba yan? Yan ang kwento inalam ni Jamie Santos. Ano ba yan? Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. May superfood rin na kung ituring ng ilan ay berdeng ginto. Dahil sa taglay nitong health benefits. Ang spirulina ay isang uri ng blue-green algae o lumot. Ito ay binansagan ng world's healthiest food dahil punong-puno raw ito ng protina, bitamina at antioxidants. Ang Blue Eco Farm sa Batangas ay nagbukas noong 2017. Sa pangunguna ni Claire Coy-Rand, isang French. Sa farm na ito, ang lumot pinaparami. I really wanted to be more active in the field of sustainability. So I chose spirulina because it's very, very nutritious. You never use pesticide, insecticide to grow spirulina. You use less water and less land than any other crops. These things stood out to me when I discovered spirulina. We just started from scratch. May tao na ginawa nila yung paddle wheel, may tao na ginawa nila yung pond, yung greenhouse. I bought my spirulina in France. We start with very few liters to grow it. I did my trainings in India first, then in France, and after I teach all my production team here in Philippines. Hindi raw biro ang pagpaparami ng spirulina. Yung paddle wheels is for agitation, for spirulina to have light and oxygen. Pag walang kuryente, meron kami isang genset pero hindi sapat para sa lahat. So kailangan namin doing the agitation manually. When we harvest, we just have a very thin cloth to filter the spirulina. Then we dry it to low temperature, slowly to preserve all its nutritional qualities. Spirulina lives in brackish water and pH around pH 10, so it's really alkaline waters. Para makalikha ng kalidad na spirulina, ang kanilang mga produkto ay pinapadala pa raw sa bansang France para masuri kung ligtas kainin ng tao. We are looking under microscope, but the most important is really to submit for every batch samples to independent laboratory. We have three kinds of spirulina. You can choose granules just to sprinkle on your food, powder, it's more for juice and smoothie, or tablets to swallow. It's really according your food habits. You will see that spirulina is not a strong taste, it's a little bit salty. Good combination under salad, you can add it on your rice, on your eggs, on your fruits, everywhere. Ayon kay Beatrix Mercado, isang nutritionist at dietitian, ligtas daw kainin o ihalo sa pagkain ng spirulina. Marami siyang nutrients na contain. Maganda siya for immune health. Nakakatulong, pero hindi siya talagang yung sole source lang ng gamot. Maganda din siya sa eye health at sa brain health. Dapat alam mo na limitado lang sa 5 hanggang 10 gramo o isang kutsarita ng spirulina ang dapat makonsume ng katawan kada araw. Short term, ang harmful effect niya ay nausea, so pwede kang magsuka, hilo. Yung iba naman hindi makakatulog, lalo na kung unang take ng spirulina. Ang long term, sa ngayon, may further studies pa. Hindi masyado sinusuggest ang pag-take ng spirulina sa mga buntis unless payagan kayo ng inyong doktor. Hindi din ito safe sa mga may sakit sa kidney dahil si spirulina ay mataas sa protina, mas mapapalala. Dapat sabayan ng gulay, prutas, ang spirulina nyo para mas maramdaman nyo ang totoong benefit ng spirulina. Bagamat umabot ng 1 milyon ang naging puhunan niya sa kanyang negosyo, para kay Claire, hindi lang ang benepisyo sa katawan ang dahilan kung bakit napili niya ang spirulina. Environment-friendly daw ito at hindi kailangan ng maraming tubig para makapag-produce. Take care of yourself, so that's why you won't be taking care of yourself only, but of the planet as well. Ang mga maliliit na organismo gaya ng spirulina ay higante pala ang benepisyo, hindi lamang sa ating mga katawan kundi pati na rin sa ating kapaligiran. Ako si Jamie Santos at yan ang kwentong dapat alam mo.